susundan ng mga anghel, tapos si Father. At yung mga kasama po sa posisyon, sa likod po ni Father mamaya. Ganun po ang hanay po ang posisyon natin papunta na sa Father. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sumayin mo ang Panginoon. Mga minamahal na kapatid, 5 linggo na tayong naghahanda para sa pagdiriwang ng misteryo ng pagpapakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap natin unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao. Alinsunod sa aral at halimbawa ng Jesucristo, kaysa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas, ang magpakasakit, mamatay at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Tayo din natin saluhin sa daala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa atin na sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaysa niya sa pagtulusa sa krus, tayo nawa ay makisalo sa pagtatagumpay niya sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Itaas po natin ang ating mga palaspas at bibendisyonan po natin ang lahat ng mga palaspas na inyong hawak. Iwagay-way po natin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay iyong pagpalain at pabanalin upang sa masaya naming pagbubunyi sa Mesiyas na aming hari. Siya ay aming masundan at sa pamamagitan niya ay aming sapitin ang hindi magmamaling na lungsod ng Jerusalem na kanyang pinag-aharian kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa
Lalapit din po ang mga lay ministers para bendisyonan ang mga palaspas niyaan. Sana sanang ilalim, Hari ng Israel, pinagpalang na paririto, sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Lucas. Noong panahon yun, nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Noong panahon yun, nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Nang malapit na siya sa Bethphage at Betania, sa bundok na kung tawagay bundok ng mga Olibo, pinauna niya ang dalawang alagad. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na bayan. Sa papasok tuloy matatagpuan ninyo ang isang bisirong asong nakatali. Hindi pa ito nasasakyan ni naman. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinakalag, sabihin ninyong kailangan ng Panginoon. Kaya lumakad ang mga inutusan at tatagpuan nga nila ang asno, ayon sa sinabi sa kanila ni Jesus. Samantalang kinakalag nila ito, tinanong sila ng may-ari, "Bakit ninyo kinakalag iyan?" "Kailangan ito ng Panginoon," tugon nila. Dinala nila kay Jesus ang asno, at matapos isapin sa likod dito ang kanilang mga balabal, siya'y pinasakay nila. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay, at sa kanyang daraanan na may inilalatag ng mga tao ang kanilang mga balabal. Nang malapit na siya, palusong na sa libis ng bundok ng mga Olibo, nagsikawan sa galak ang buong pangkat ng mga alagad at malakas na nagpuri sa Diyos dahil sa kababalaghang nasaksihan nila ang wika nila. "Purihin ang hari na dumarating sa ngalan ng Panginoon, kapayapaan sa langit, purihin ang Diyos." Sinabi sa kanya ng ilang Pariseo kasama sa karamihan, "Guro, sawayin mo nga ang iyong mga alagad." Sumagot siya, "Sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang mga bato na ang sisigaw." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mga minamahal na kapatid, tutularan natin ngayon ang taong nagpuri kay Jesus sa Jerusalem, halinang magposisyon sa kanyang karangalan, taglay ang kapayapaan.